Magandang hapon mga kapatid. Magsiluhod tayo at ating pong dasalin ang panalangin ng kaloob bilang aming pag-aalay sa misang ito. Panginoon, tanggapin mo po ang aming handog, bunga ng aming pinagpaburat at pag-unlad ng mga kaloob na iyong bigay. Basbasan mo kami ang aming mga handog. Gawin mo kaming kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Ngayon ay dakilang kapistahan ni na Apostol San Pedro at ang mamumuna sa pagdiriwang ay si Reverendo Padre Adam Rigor Arellano. Sabayan natin ang koro sa pag-awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inamin ko at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mga nagireng Maria,
at sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y padalangin sa Panginoon aming Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagbabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kalikasan. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ipinagkaloob mo ang kagalang-galang at banal na kagalakan ng araw na ito ng dakilang kapistahan ni San Pedro at San Pablo. Pagbigyan mo masunod ang iyong sambayanan sa lahat ng larangan ang ipinamana ng mga pinagbuhatan ng simula ng relihiyon sa mga magitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po niya. Sa utos ni Herodes, pinugutan ng ulo si Santiago at itinulong si Pedro upang hadlangan ang paglaganap ng pananampalataya kay Kristo. Subalit, kumilos ang Panginoon upang iligtas si Pedro na pinuno ng mga Kristiyano. Ang unang pagbasa.
Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinimulang isigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng simbahan. Pinagugutan niya si Santiago ang kapatid ni Juan. Nang makita niyang ito'y ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito noong pista ng tinapay na walang lebadura. Pagkadakip kay Pedro, ito'y ikinalong at pinabantayan sa 4 na pangkat ng 4 na kawan. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng pista, kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro. Samantala, siya'y taimtim na ipinananalangin ng simbahan. Gabi noon, si Pedro ay natutulog sa pagitan ng 2 kawal. Gapos siya ng 2 tanikala at may mga tanod pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya'y nakatakdang iharap ni Herodes sa bayan kinabukasan. Walang ano-ano'y tumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa silid piitan. Tinapik niya sa tagiliran si Pedro at ginising. Bumangon ka, dali, wika ng anghel. Pagdakay nakalag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. Magbigkis ka at magsuot ng kanyapa, sabi ng anghel. Iyon na ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, magbalabal ka at sumunod sa akin. Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kanya, ngunit hindi niya alam kung tunay ang nangyayari. Ang akala niya'y nananaginip lamang siya. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay. Nakarating sila sa pintuang bakal na labasan patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan at lumabas sila. Pagdaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Naliwanagan ni Pedro ang nangyari, kaya't sinabi niya, ngayon ko natiyak na totoo palang lahat. Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at inligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sinda. Panginooy aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sinda. Ang pagkadakilan niya ay ihayag, at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangin, hininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sinda. Nagalang ang aking umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sinda. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib, sila'y pinupukpok. Ang galing ng poon, hanaping masikap, yaong nagtiwala sa kanya't nagligtas, ay maituturing na taong mapalad. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sinda. Sabi ng buwan, nagbalik tanaw si Pablo sa buhay na inilaan niya sa Ebanghelyo. Buo ang pagtitiwala niyang hindi siya iiwan ng Panginoon habang inaasam niya ang gantimpala ng langit. Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ako'y iaalay na dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumabang sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya.
kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na iyon, ang Panginoon ang siyang makamarunang hukom, ang magbubutong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananalig sa muli niyang pagparito. Ngunit pinatubayan ako ng Panginoon at nibigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hindi ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayin na po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. ako'y sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa man sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila, sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ang aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. At hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibinigay ko sa inyo ang susi ng kapangyarihan ng langit. Ang ipagbawal sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Yesu Cristo. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga minawal mo kapito, ay nakakon ka na. Pagiging natin mo sa inyong pinapayun. Karapakan natin ang Panginoon. Mga minawal mo kapatid, ngayong linggong ito, ating pong ipinandiriwang ang kapistahan ng dalawang haligi ng ating pananampalataya, si Apostol San Pedro at si Apostol San Pablo. Kapwang mga mahahalagang karakter o mahahalagang personality ng ating simbahan. Dahil nung iniwanan ni Jesus ang kanyang simbahan, ang iniwan niya ay yung mga alagad na namuno at nagpatuloy ng kanyang simbahan. At yung pamumuno iyon ay nagpatuloy hanggang ngayon sa atin. Mga minamahal ko kapatid, napakahalaga na pagnilayan po natin
Ano ba ang itinuturo sa atin ng dalawang mahalagang tao ito? Ni Pedro at ni Pablo, ni St. Peter at ni St. Paul. Napakaganda po na tingnan po natin ang buhay na meron sila. Napagamat sila ay naging haligi ng simbahan, meron silang hindi magandang nakaraan. No? Ano ba ang kwento nila? Si Pedro, siya ay isang mangingisda. Diba? Siya ay isang simpleng tao lamang. Isang nakita ni Jesus na nangingisda at tinawag, sumunod sa kanya. Siya ay kapatid ni San Andres. Ayan. Siya ay yung nirecruit ni St. Andrew. Diba? Kaya, ngunit nakita natin na habang sumusunod si San Pedro, meron siyang hindi magagandang ugali. Diba? Siya ay mapusok. Diba? Na parang pabida, pabibon. Ganyan ang ugali ni San Pedro. At noong sinubok na siya, si Jesus ay pinapahirapan at siya ay tinanong kung kilala ba niya si Jesus. Na ginawa niya? Tinanggi niya si Jesus ng 3 beses. Isabihin, si Pedro ay merong kahinaan. Hindi siya perpekto. Siya ay merong taglay na kahinaan. Ngunit sa kabila ng kanyang kahinaan, siya ay bumangon muli sa pagkahinang ito at nagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. At siya ang itinuring na unang Santo Papa. Siya ang itinuring na leader ng mga apostoles at nagkaroon ng leadership sa ating simbahan sa pamamagitan ni San Pedro. At pangalawa, si San Pablo, siya ang napaka-energetic, charismatic preacher. No? Siya ay tagapagpaliwanag ng salita ng Diyos kahit na mamahigpil na hindi kilala si Kristo, naniwala. Yung mga hindi naniniwala sa Diyos, sila ay naniwala sa Diyos dahil sa pagpapahayag at pagpapaliwanag ni San Pablo. Kaya mga minamahal kong kapatid, sino ba si San Pablo? Si San Pablo ay dating taga-usig ng mga Kristiyano. Diba, sabi nga sa mga kwento, pinagpapapatay nga daw niya ang mga Kristiyano dahil sila ay lumalabag sa kautusan ng Hudyo. Ngunit, isang araw, nagpakilala sa kanya si Jesus, siya ay nabulag, at sa pamamagitan ni Gamaliel, bumalik ang kanyang paningin, siya ay nagkaroon ng conversion sa kanyang puso, at pinaglingkuran niya, pinahayagan niya ang pag-ibig ng Diyos hanggang sa dulo ng kanyang buhay. Kaya mga minamahal ko kapatid, ano po ang tinuturo sa akin ng dalawang mahalagang tao ito sa ating pananampalataya? Una, kahit meron kang hindi magandang nakaraan, hindi dapat ito magpahadlang sa iyo. Hindi hadlang ang iyong nakaraan para magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Dahil ang paglilingkod sa Diyos, ang Diyos ay hindi tinitingnan ng ating nakaraan, kundi ang ating willingness ng ating puso kung paano tayo maglilingkod ngayon hanggang sa kinabukasan. Ang minamahal ko kapatid, si Pedro at si Pablo kapwa naging mahina, ngunit sila ay naging malakas pagkatapos nilang maging mahina. Kaya tayo din po, may kanya-kanya tayong kahinaan. May kanya-kanya tayong mga nakaraang hindi maganda. Ngunit ito ay hindi hadlang para tayo ay maglingkod sa Diyos. Amen? Amen. Hindi ito magiging hadlang para hindi natin ibigay ang ating sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Pangalawa, ano ang tinuturo sa ating ng dalawang ito? Na si San Pablo at si San Pedro ay may ibang katangian. Hindi parehas sila ng katangian. Diba? Si Pablo ay preacher. Si Pedro ay leader. Ngunit parehas silang naglingkod sa simbahan ng Diyos. Parehas silang naging epektibo sa pagpapalaganap
ng kaharian ng Diyos sa mundo. Kaya sinasabi ko sa atin na tayo din po merong kanya-kanyang mga katangian. Meron tayong iba't ibang kakayahan. Si Pedro, leader. Si Pablo, preacher. Tayo, singer. Dancer. Iba-iba tayong kakayahan. Ngunit sa aming kakayahan, maaari tayong makapaglingkod sa iisang Diyos. Huwag natin isipin na wala tayong kakayahan. Kahit tayo ay simple lamang, meron tayong ibibigay sa ating Panginoon. Amen? Dahil tayo ay pinagpala ng Diyos. Minsan kahit hindi lang sa lapi. Minsan talaga wala sa lapi. Ngunit yung kakayahan, yung talino, lakas, yung willingness, yung pag-aaruga para sa isa't isa, yan ay biyaya na ibinigay sa atin upang gamitin natin sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Magkaiba ang katangian ni Pedro at Pablo, tayo din magkakaiba ang mga katangian. Ulit maaari tayo maglingkod sa ating iisang Diyos. Pangatlo, ano yung tinuturo sa atin ng dalawang taong ito? Ng ating pananampalataya ay nagmumula sa mga apostol. Malalim ang ating pananampalataya. Ito pa ay nagmula kay Jesus. Nagmula sa mga apostol. Kaya ang tawag natin sa ating simbahan, Apostolic Church. Diba? One Holy Catholic and Apostolic Church. Iyan ang katangian ng ating simbahan. Pagiging konektado sa mga apostol. Kaya kung ano yung misyon ng ating mga apostol, yun din ang misyon natin hanggang ngayon. Yung ipaliwanag, yung ipalaganap ang kaharian ng Diyos, ang salita ng Diyos sa bawat isa. Huwag tayong lumayo sa ating pamayanan, sa ating pamilya. Nararamdaman ba ng ating pamilya na tayo ay mga Kristiyano? Na tayo ay mga Katoliko? O tayo ay Katoliko lang pag 5 p.m. ng Sunday? May expiration. 6 p.m. wala na. Kung mga kapatid, ang pagiging apostolic church natin ay tayo ay may mission na ating minana mula sa apostol. Dahil tayo ang tagapagmana ng pananampalatayang iniwan ni Jesus kay San Pedro at kay Pablo. Mga minamahal kong kapatid, ayun po ay kapistahan ni Pedro at Pablo. Hindi lang ito pag-aalala sa dalawang natatanging taong ito, kundi ito ay isang paalala na tayo din ay tinawag ng Diyos katulad ni Pedro at Pablo na ipalaganap ang kanyang kaharian dito sa ating lupa. Amen? Talapakan natin ang Panginoon kaya natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya. Panginoon sa lahat. Panginoon ang langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos. Panginoon natin lahat. Nagkaroon tao siya lahat ng Espiritu Santo. Ipinanganak sa mga ilang Birhen. Pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay itibig, nanakaw sa kinaroonan ng mga tao, may 3 araw na buhay ng magiging, umakyat sa langit, narulog sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula pag-ilito at uungkod sa mga bumuhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagpabuhay ng muli ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Halina't manalangin tayo sa Ama upang patuloy niyang gabayan ang kanyang bayan sa tulong ng panalangin ng apostol at pagpupunyagi ng kanilang mga kanilin. Kung tiwala tayo manalangin, Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan
Panginoon, pagpalain mo ang iyong kaya. Para sa simbahan ang sambayanan ng Diyos, naway buong pipili niya ipahayag ang Ebanghelyo at apanin ang pagkakauhan tungo kay Kristo, ang tunay na liwanag ng mundo. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa lahat ng mga pinuno ng bayan, maging sandigan nawa sila ng lipunan sa pamamagitan ng kanilang pagtanggol sa karapatan ng bawat mamamayan, pagpapahalaga sa kapayapaan, at pagbingat sa mga dukha, malihina at maliliit sa lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga nagdurusa at nalalagay sa matinding pagsubok, matagpuan nawa nila ang ganang na pagkalinga ng buong may kapal na siyang nagliligtas sa lahat ng nagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa lahat ng tumatanda, pagkalooban nawa sila ng makatarungan at maawaing Panginoon ng walang hanggang buhay, at mapabilang nawa sila sa hangay ng mga apostol, banal at mga anghel sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga personal na kahilingan, gayon din ang mga kahilingan ng mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Lahat ay kayo ang isang dalangin sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsuko na po. Magsuko na po yan. Manalangin kayo mga kapatid, mga paghahari natin ay kalugdan ng Diyos ang makapangyarihan. Ginawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na aming inihahandog para sambahin ang ngalan mo ay patnubayan nawa ng panalangin ng mga apostol na magharap din nawa sa aming bilang mga nakatalaga sa iyo para pagdiwa ang paghahain ito. Sa pamamagitan rin sa Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Samahan niyo ang Panginoon. At sumayoy, Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. inasanapin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Dapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
Ilobong kayo aming pinwala kasi San Pedro, San Pablo, kapwa matapat, sa pananampalatayang inihahayag at inialaganap. Pinuon ni San Pedro ang sambayan ng tinipod ng anak mong pinananaligan sa Israel noon. Si San Pablo ay tagapagturo at tagapagpaliwanag sa iba't ibang mga tao na nais mong matawag. Silang dalawa ay mayroong magkaibang larangan sa paglilingkod kay Kristo sa isang sambayanan. Kapwa nila tinamo ang putong ng tagumpay na ngayon dinanakila sa buong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel sa araw na mapuli sa iyo na wala kong payo sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilahan. Ama naming banal, ikaw ang pukalan ng kapanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan ng aming Panginoon, Yeso Kristo. Pag inyong pinag-iisang pusong loob na mag-inundo, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yun, iabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo." Kaya hindi naman noong matapos ang hapunan, hinawakan ng kalis, o liban ng pinasalamatan, inabot ng kalis ng kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tiwa ng aking dugo ay ubuhos para sa inyo para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbangin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay puritain, sarili ay inihain, bilang pagkain hinubig, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo. Sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, ni Mayro Hubert ang Obispo at ang ng Kaparihan. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na hilay na may pag-asang sila yung muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong
kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kami lahat na makasala sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang Immaculada Concepcion ng Pasig, isa ng siya kanyang magbiyak na Kristo, isa ng mga apostol, ni San Pedro, San Pablo, ni San Andres, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, na ipagdiwalawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa mamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, pagpasawalang hanggan. Magsutay na po lang. Sa tagubilin mga pag-aagaling na utos sa tulong ni Jesus na Panginoon natin ng Diyos, payag natin ang lakas ko. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa Niling namin kami adjust sa lahat ng gusto mo. Pagkalukuban ng kapayapaan araw-araw ligtas sa kasalanan, nilayo sa lahat ng kapangamakan. Samantalang aming pinananatikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Sabagat sa iyong kaharian, kapangyarihan at kapulihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol ng kapayapaan, ang iyon ko sa inyo, ay kapayapaan na binibigay ko sa inyo, Panginoon mo. Aming pananampalataya at wala yung mga pagkakasinala.
Pagkaroon kami ng kapayapaan at pagkakalisay sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumili. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Please, be with you. Alis na mga kasalanan ng sanlibutan, naawa ka. Cordero ng Diyos, alis na mga kasalanan ng sanlibutan, naawa ka. Cordero ng Diyos, nag-alis na mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod na po ang lahat. Mga kapatid, darating si Jesus ang Cordero ng Diyos. Siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Papala tayong ilangan niya sa mayong kaibigan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. That does not king or leader, and the world ever satisfied the emptiness in our hearts in vain. We cannot in His my Lord is our Lord. In Him my Lord is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. There
Magsulot po lahat at ating pong dasalin ang panalangin kay Apostol San Andres. O maluwalhating Apostol San Andres, ikaw ang unang nakikilala at sumunod kay Kristo, ang Kordero ng Diyos. Kasama si San Juan, matapat mong sinamahan si Jesus sa kanyang misyon dito sa mundo. Ikaw rin ang nagikayat sa iyong kapatid na si San Pedro upang maging tagasunod ni Jesus. Sa iyong pamamagitan, buong puso ginawa naming masundan si Jesus at ang kanyang mga tulong. Turuan mo kaming mag-akay ng aming kapwa tungo kay Kristo, nang amin siyang sama-samang ibigin at paglingkuran. Tulungan mo kami matutuhan ang kahulugan at pagkakasakit ni Kristo sa krus, nang malugod din nawa namin asalin ang aming mga kusa araw-araw na walang pag-aalinlangan. Banggitin ng mga kaibigan. Ama naming mga pangyarihan, kami nakikiusap ng iyong konlakan. Sa hiling namin kami laging idalangin sa iyong harapan ni Apostol San Andres na nangaral at nangasiwa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Apostol San Andres, ipanalangin mo kami. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay makapangunoy nawa bilang iyong sambayanang nananatili sa itinuro ng mga apostol sa paghahati-hati ng tinapay, nagkakaisan, damdamin, isipan, at pinatatatag ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng Isang Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po na. Mga announcement. Ngayong araw ay ginugulitan ang St. Peter Pence Sunday. Kaugnay nito, tayo po ay magkakaroon ng special offering sa linggong ito. Ang malilikom po natin ay pandagdag tulong para sa mga apostolikong mission ng ating Santo Papa. Sa Hulyo 4 ay isasagawa po ang First Friday Devotion. Magkakaroon po tayo ng misa sa ganap na 6:30 a.m., Holy Hour sa ganap na 5:30 p.m., at susundan ito ng Holy Mass sa 6:30 ng gabi. Inaanyayahan po ang lahat na makiisa. Ipinapaalam po sa lahat na nagsimula ng ating English Mass tuwing linggo sa ating parokya. Ito po ay ginaganap tuwing 10 ng umaga. Inaanyayahan po ang lahat na nais makiisa sa pagdiriwang. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, si San Apostol San Pedro at si San Pablo ay tuwaran po nating mga Kristiyanong Katoliko sa pananampalataya. Pero kung tayong matatag na pananampalataya dahil ang pundasyon natin ay ang mga apostol. Kaya nawa, sa araw-araw nating buhay, ipahayag natin ang mensahe ni Jesus sa isa't isa, sa ating pamilya, sa ating kawan, dahil tayo ay pinagpapala ng Diyos. Tayo kanyang binibiyayaan upang makayanan natin maglingkod sa bawat isa. Amen? Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At at pagpalain kayo ng mga pangyayang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating pag-iliwang umayong itagay ng kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Magandang hapon po sa lahat. Salamat kayo sa Panginoon. Na siyang gumawa ng lahat ng bagay dito sa mundo. Siyang gumawa ng buwan ng mahalipin. Upang magbigay ng liwanag sa